sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw. Hinahadlangan nyo ang mga tao upang hindi mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig papasok. Saban nyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos nyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saban nyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na't, ginagawa niyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba nyo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo kung ipanumpa nino man ang templo. Walang anumang ito, ngunit kung ang ipinanunumpa ay ginto ng templo, dapat niyong tubarin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin niyo na kung ipinanunumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipinanunumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tubdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanunumpa nino man ang templo, pinanunumpa niya iyon at ang mga tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ng kaluklukan doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng naririto, sa lahat ng mga nanonood at patuloy na nakikibahagi sa ating pong misa dito sa ating bayan at sa buong mundo. Alam niyo po mga kapatid, ngayon po ay nagdiriwang tayo ng kapistahan ni San Agustin at kahapon pinagdiwang po natin ang kapistahan ni Santa Monica, ang nanay ni Agustin. At makita niyo po talaga kung paano talaga nagdasal ang nanay sa isang makasalanang Agustin. Kapag inisip po natin, ang sabi nga po ng iba, kung titignan po raw ang kasalanan ni Agustin, sobra-sobra. At makikita po talaga natin, halos nalulun na po siya talaga. At ang mga kasalanan pong kanyang ginawa ay talagang kasuklam-suklam. Pero dulot na rin po ng panalangin ng kanyang ina, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ni Agustin. At ang pagtugon po ni Agustin ay naging tunay na kabanalan at pagmamahal sa Diyos. Kaya naman, hindi po nakapagtataka, siya po'y ngayong isa ng ganap na santo at hindi lang po yan,
ang doctor of the church. Mga kapatid, ano po ba yung mga sinabi ni Agustin na pwede po nating pulutin at tignan at pagnilayan? Actually, isa po sa sinabi ni Agustin ay ito: to fall in love with God is the greatest romance. To seek God is the greatest treasure or adventure. And to find God is the greatest human achievement. Alam niyo po, pagka pinakinggan niyo pong mabuti, yung pong bagay pong yun, parang ang sarap pong pakiramdaman. Imagine you're going to fall in love with God at ito yung sinasabing pinakataluktot ng pagmamahal. At kapag hinanap mo ang Diyos, ano pang bagay na sasapat at lalabis dito, kundi mismo ito po isang adventure na binibigyan at binubuksan ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya naman kapag nasumpungan po raw natin ng Diyos, abay, ito na po yung masasabi po nating achievement po natin sa buhay natin. Pero sandali lang po, ganun po bang kadali ang bagay na pwedeng pagdaanan natin kapag tayo po ay dumadaan at nagpapalalim ng ating pananampalataya? Hindi po. Bakit? Sa Ebanghelyo, pinapaalala po sa atin ang bagay pong ito, ang mga eskriba at mga pariseyo na makasalanan at mas higit pa rito, mapag-imbabaw. Sa ibang salita, pwede po natin sabihin na hindi lang po sila mapag-imbabaw, kundi mapagbalat kayo. Nag-aasta po silang banal, subalit sa kaloob-looban ng kanilang kaluluwa, itim kahit na ang buto nila. Bakit? Dahil itinuturo po nila, pero matapos pong ituro, sila mismo hindi gumaganap po nito. At sila rin mismo ang nagiging hadlang para ang mga tao ay hindi makapasok sa paghahari ng Diyos. Lahat ng pabigat, ibibigay nila, kahit na sa uri ng pagsamba na gagawin. Kaya ito po yung binabatikos po ni Jesus. Inisip po natin, siguro ito po'y very negative. Ito po'y isang bagay na kasumpa-sumpa. Pero kapag tinignan po natin mabuti at pinakinggan po natin ang Ebanghelyo, hindi lamang po ito isang sumpa, but rather ito po'y isang warning para sa ating lahat. Bakit po? Kasi babalik at babalik po tayo, anong uri ng spiritualidad mayroon tayo, anong uri ng kaugnayan mayroon tayo sa Diyos. Ito ba'y tumatagos sa ating pang-araw-araw na buhay? Ito ba'y nakikita sa ating mga halimbawa? O naririnig lang sa ating mga bibig? Mapag-imbabaw. Nangangahulugan, kapag tinignan po natin, kahit na po si San Pablo, ang sabi niya po ay ito: ang dami kong magandang bagay na nasa aking isip at nasa aking puso. Pero towards the end of the day, ang ginagawa ko ay taliwas sa magagandang isip at sa magandang layunin ng puso ko. Kung ganon, hindi po pala maging madaling magpakabanal. Bakit po? Kapag tinignan niyo po yung term po natin, yung mapag-imbabaw, anong pagkakaiba nito sa makasalanan? Bakit po? Ang makasalanan, makikita niyo po na tumatanggap po siya na siya ay makasalanan. Iniisip niya po na siya ay nagkulang. Ginawa niya po ang mga bagay na salungat sa turo at aral ng Diyos. Kaya ikaw ay makasalanan. Ako po ay makasalanan. Tayong lahat na naririto ay makasalanan. Pero kapag sinabihan kang mapag-imbabaw, mas nakatatakot. Bakit po? Mapag-imbabaw ka. Dahil hindi mo tinatanggap na ikaw ay makasalanan, bagkus nagpapanggap ka na ikaw ay banal. Mga kapatid, ano po yung pamamaraan para matakasan natin ang ganitong uri ng pagpapahayag ng pananampalataya? Una, kababaan ng loob. Mapag-imbabaw, mapagkumbaba. Nagpapakumbaba tayo at kumikilala tayo sa ating kasalanan,
sa ating kahinaan at sa pamamaraan ng ating pagpapakumbaba, nabubuksan ang langit. Bakit? Kasi na-realize mo, natanggap mo na makasalanan ka at sa pamamagitan ng pagpapakumbaba mo, gumagana ang Espiritu ng Diyos upang ikaw ay baguhin. Nang sa gayon, maging tunay kang tagapagpahayag at halimbawa ng pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw po'y mapag-imbabaw, hindi ka totoo eh. Plastic ka. Kapag ikaw ay mapag-imbabaw, mangangako ka, pero hindi mo naman ginaganap. Kapag ikaw ay mapag-imbabaw, ang puso mo ay wala sa Diyos. Kaya naman, ang ating pong pakikitungo kapag dumating po tayo sa gantong uri, kinakailangan po nating maging totoo tayo sa ating sarili. Oo po, pwede kang magpanggap sa ibang tao. Oo, pwede kang magbalat kayo. Pero kailanman, hindi ka pwedeng magbalat kayo sa Diyos dahil alam niya kung ano ang iyong iniisip, alam niya kung ano ang laman ng iyong puso. Mga kapatid, bakit pagka nakakakita po tayo ng mga tao, hindi mo ko nakilala, pero nag-glow yung mukha niya. Ang ganda ng pagtingin niya. Bakit? Kasi mapayapa siya sa kanyang sarili, tanggap niya kung sino siya, at kung anong ekspresyon niya sa kanyang buhay, ito siya. Nagmumula sa puso niya ang tunay na pagkatao niya. At kapag kinilala mo ang iyong kasalanan at ang pagkatao mo, dito po papasok ang Diyos sa buhay mo. Dito po mabubuksan ang lahat ng bagay at biyayang inaasam-asam mo. At higit sa lahat, ikaw rin po ay magiging pagpapala hindi lang sa sarili mo, kundi pati na sa kapwa mo dahil ipinahayag mo ang larawan ng Diyos sa buhay mo. Ito po'y isang napakagandang paalala para sa ating lahat. Hari nawa sa ating pong pagmimisa at pagdulog natin sa ating pong poon Nazareno, maramdaman po natin na tayo'y tinatawag sa isang makatotohanang pamumuhay. Isa-isang tabi natin ang mapag-imbabaw, ang pagbabalat kayo. At ipahayag natin, ako ay anak ng Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban. Sa pamamarang ito, masasabi natin sa ating sarili, Panginoon, ako po'y makasalanan. Tanggapin mo po ako. Baguhin ng maging karapat-dapat sa iyong harapan. Amen.